Okay, ang ating pong main verse for today ay Colossians chapter 1 verse 28 and Colossians chapter 3 verse 16. So sabi po dito sa Colossians chapter 1 verse 28, we proclaim Him, admonishing everyone and teaching everyone with all wisdom, so that we may present every man complete in Christ. Sabi po yung Colossians chapter 3:16, ito naman po yung sinabi, mga kapatid. Let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your heart to the Lord. So pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga banal na salita. So we are going to examine today what it means to teach and admonish one another. Okay, so general speaking, mga kapatid, tayo po ay lagi pong tinuturuan at ina-admonish sa maraming panahon, di po ba? For example po, ang mga anak, lagi pong tinuturuan at kinokorek ng kanilang mga magulang. Siguro po tayo nakaranas din po niyan, naturuan palagi, walang tigil na pagtuturo ng magulang po natin at pagkokorek po sa atin, sa ating mga pagkakamali. Kaya everyday halos maraming panahon na tayo po'y kinokorek ng ating mga magulang at tinuturuan. Okay, maging sa atin po sigurong opisina, tinuturuan tayong patuloy ng ating mga nakatataas o kinokorek pag meron tayong mga pagkakamali, mga kapatid. Di po ba? Kasi nga ay kailangan po natin yung patuloy na pagtuturo sa atin at pagkokorek po sa atin. Kasi hindi naman po tayo maalam sa lahat. At medyo may kayabangan yung tao na sasabihin niyang alam niya na ang lahat at hindi siya nagkakamali. Kaya today, mga kapatid, ay maganda po itong ating pong pagbubulay-bulayan. Sabi nga po, the only difference between everyday teaching and admonishing and Christian teaching and admonishing, it's that Christian teaching and admonishing is for the purpose to help you grow spiritually, becoming more like Christ and becoming a healthy believer. Yun po yung pagkakaiba, mga kapatid, ng teaching and admonishing ng Christian at ng sa labas o mga unbelievers. Kasi ang very purpose, bakit tayo patuloy na tinuturuan at ina-admonish o kinokorek ay para sa ating spiritual maturity. Becoming more like Christ and become a healthy believer and to become a blessing sa mga taong nakapaligid sa atin, lalo na po sa ating pamilya. So when it comes to teaching and admonishing, pag pinag-urasapan po natin ang Bible, merong pong 3 areas na kung saan ay dapat to tayong maturuan at ma-correct, mga kapatid. Una po dyan ay yung ating pong theology. Ito po yung unang area na mahalaga na maturuan tayo at makorek po tayo. Okay? Kasi sabi po, marami po tayong mga paniniwala dati. Marami tayong mga paniniwala na pinaniniwalaan about Jesus, about sa ating sarili, about sa demon, about sa pera, about sa marriage, about sa hell and heaven, na kung saan ay maling paniniwala. Nag-agree po ba kayo doon nung di pa tayo Kristiyano? Pero nung tayo po ay nakakakilala na sa Panginoon at dahan-dahan po tayong tumatagal sa ating pananampalataya, sa katotohanan na hawak po natin ngayon, na salita po ng Panginoon, tayo po ay natuturuan ng tamang theology.
Kasi nga dati siguro ang pagkakilala natin kay Jesus ay para siyang ATM machine lang. No, ibig sabihin pag may problema tayo, saka lang tayo lalapit sa kanya. Right? Tapos pag minsan yung ibang paniniwala, pag nag-fail si Jesus, pupunta doon kay Buddha, doon magpe-pray. May mga ganyan pong mga mga tao na kung saan pwede, na kung saan ay sagutin sila ng mas mabilis sa papanalanginan nila, doon sila lalapit. So napakarami po tayong mga paniniwala dati, mga kapatid, na hindi tama sa atin. Isa sa correct po sa atin ay yung our theological views or the areas of our life. Okay? Pangalawa ho, na makikita din po natin mga kapatid, na areas na kailangan tayong ma-teach, maturuan at ma-admonish of aspect like at least how our time came, there is no need to be. The Bible has a lot to say about something being angry, jealous, bitter, worried, fearful, or bitter. Kailangan po nating makorek sa mga ganito po kung meron tayong bitterness, may po ba? Meron worried, meron tayong jealousy, meron tayong po yun sa kalooban ng Panginoon. That's why we teach and at pangatlo, merong area na daw na behavior, no? That we need to be teach and admonish on our behavior. Ito po ay dinid po pumatulay not to cheat, okay? Not to deceive. At yan po yung sinasabi ng Bible. So tayo po, dati mga ganun po yung ginagawa po natin. Pero nga po, sa pagtuloy na pagtuturo sa atin, pagkukorek sa atin, yung mga bad behavior o attitudes or style of life or living ay nakokorek po tayo at natuturuan po tayo ng katotohanan ng salita ng Panginoon. Okay? So ano po ba yung mga bagay na dapat nating malaman, maunawaan kapag po tayo ay mag-teach and admonish sa atin pong kapatid o kung tayo ay tinuturuan? What are some things that we need to know when it comes to teaching and admonishing one another? So meron po akong 5 bagay na gusto kong i-share sa kung paano at ano yung dapat nating malaman sa kung paano tayo magtuturo at magkokorek sa bawat isa. Okay, number 1, teaching and admonishing one another involves counseling. Okay, teaching and admonishing one another involves counseling. In Romans chapter 15 verse 14, ito po yung sinabi po ni Paul, mga kapatid. And concerning you, my brethren, I myself also am convinced that you yourselves are full of goodness, filled with all knowledge, and able to admonish, to teach or admonish one another. Nasbi po yung ginamit ko. Makikita po natin, ginamit po dito ni Paul yung word na admonish. Na sa Griego, mga kapatid, it means to counsel, advise, steer, direct, warn, and encourage. Ito po yung mga ginagamit na term sa pagdumadaan ka sa counseling ng counselor. Ano? At marami pong sinasabi po ang Bible about iba't ibang translation, yun nga po na word na counsel, teach, and instruct. So, isang napakahalagang bagay na maunawaan po natin
that admonishing someone is not casual conversation. It implies a definite teaching or correction na sa isang tao kapag kinakausap mo po siya. Bigyan po natin ng pansin yung sinabi po ni Pablo dito sa talata po natin. No, ano po yung observation na makikita po natin dito sa verse po natin. Pinapakita po ni Pablo dito sa verse po nating binasa that every believer has the responsibility to teach and admonish. So tayo pong lahat mga kapatid, meron po tayong responsibilidad sa isa't isa na tayo po ay turuan at i-correct o tayo po ay maturuan o magpa-correct. Kasi sinabi niya doon, the praise one another, ano? Yung one another, yung relationship natin ay napakalaga at hindi po perfect yung ating relationship. Kaya kailangan nating maturuan at matuloy na makorek o ma-admonish sa mga areas ng buhay po natin. May mga tao sa buhay po natin na tamang tao na magturo sa atin, magbigay sa atin ng advice at mag-correct sa atin. No? There are people in your life or our life that you are the right person to give them good advice, direct them in the right direction, or warn them about something or someone harmful in their life. But there are also people in your life who are the right people to advise you, to warn you, and to direct you in the right direction. Di po ba? Kaya nga po, may magtuturo sa atin, may magko-correct sa atin, no? Kung ikaw ay ikaw naman ay kino-correct, magpa-correct ka. Kung ikaw naman tinuturo o tinuturuan, magpaturo ka. Kasi ganun po talaga ang ating pong buhay bilang mga Kristiyano at bilang magkakapatid. Minsan ikaw ang nagtuturo, ikaw ang nagko-correct, minsan ikaw na nagtuturo, ikaw naman ang tinuturuan at kino-correct. Iba kasi nga, we have a responsibility to teach and admonish one another bilang pamilya ng Panginoon, bilang magkakapatid. Ano pa po yung makikita po natin sa verse pong ito? Teaching and admonishing requires character. Ano po yung mapapansin po natin sa verse na sinabi ni Pablo? Sinabi niya doon, he is convinced. Saan po siya convinced sa mga taga-Romans? Na sila po ay able to admonish yung bawat isa. Ano daw po ang dahilan? Dahil they are full of goodness. No? Siya po ay punong-puno ng kabutihan sa kanilang buhay at sa kanilang puso. At pong ibig sabihin nun? This means, mga kapatid, that they had a high moral character. They hated evil and loved righteousness. Yun po yung magandang karakter ng mga taga-Roma. Kung bakit si Paul ay konbinsido sa kanila. And true goodness is a fruit of the Holy Spirit. The Holy Spirit was at work in their lives, and one of the evidence was they were full of goodness. So yung mga taga-Roma, mga kapatid, yung Holy Spirit ay mayaman ng pagkilos at makapangyarihan ng pagkilos sa kanila. That's why they are full of goodness. Kaya nga si Paul, konbinsido sa mga taga-Roma na kaya nilang turuan ang isa't isa at i-correct ang isa't isa dahil meron silang mabuting patotoo sa kanilang buhay. No? Ano pa ho makikita po natin sa verse pong ito, mga kapatid? Teaching and admonishing one another requires knowledge. So, balikan po natin yung verse natin. No? Sabi doon, he is convinced that they were able to admonish each others because they are filled with knowledge. Si Pablo po, yun po yung huli niyang pinuntahan sa kanyang missionary journey, yung Roma, dahil doon po siya pinapunta ng Panginoon. At makita po natin kung gaano kaganda at kalalim yung turo ni Apostol Pablo sa kanila. That's why meron din silang kaalaman, karunungan na galing sa Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo. At mahalaga po kapag po tayo ay magtuturo at magko-correct, meron tayong karunungan o kaalaman, lalo na sa salita po ng Panginoon. Kaya nga sabi po doon sa verse natin kanina,
Sa Colossians chapter 3 verse 16, let the word of Christ dwell in you richly. Yung po napakalaga po ng word na yon, sabi ni Paul sa Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly. We cannot teach and admonish one another kung hindi mayaman sa puso at buhay at isipan natin ang salita po ng Panginoon. At paano yayaman at magdadwell mabuti ang salita ng Panginoon sa ating buhay if we are not reading the Bible? If we don't have time, meditation, and devotion every day, and being in the presence of God. Di po ba? Kaya nga, sinabi ni Pablo, bago niya sinabi yung teaching and admonishing one another in spiritual song with thanksgiving, sinabi niya, let the word of Christ dwell in you richly. Mahalaga po talaga na nagbabasa tayo ng Bible, mga kapatid. When you admonish someone, teach someone correctly, it requires both of these to do it successfully. A good character and a biblically solid knowledge of God. Okay? So, yun po yung una na, na mahalaga na dapat po nating maintindihan, mga kapatid, when it comes to teaching and admonishing one another. So, teaching and admonishing one another involves counseling. Kapag kasi tayo nagtuturo, at nagko-correct ng salita ng Panginoon, nagka-counsel na rin po tayo noon. At mahalaga na meron tayong good character when teaching and involved and admonishing. Mahalaga may knowledge po tayo. Mahalaga na makita natin na mayroon po tayong responsibility sa isa't isa, mga kapatid. Pangalawa ho, na mahalaga na maintindihan po natin when teaching and admonishing one another, teaching and admonishing one another involves compassion. Okay? Teaching and admonishing one another involves compassion. So, Acts chapter 20, verse 31, ito po yung paalis na si Paul sa church ng Ephesus, Ephesian Church, na matagal po siyang nag-stay. Sabi niya po doon, for 3 years I did not cease, night or day, to admonish everyone with tears. Nakikita po natin dito na nag-stay si Pablo ng 3 years sa kanyang missionary journey. Ito na yung pinakamatagal na pag-stay niya sa kanyang missionary journey sa Ephesian Church. At sabi niya doon, hindi siya tumigil, hindi siya napagod, hindi siya nanawa na mag-correct, magturo sa bawat isa ng may pag-iyak pa. At makikita po natin doon kung ano yung puso na meron si Pablo sa mga taga-Ephesian Church, yung kanyang compassion. Kasi may mga challenges, may mga idols sila, galing sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga kapatid. So Paul cared about the people. He had compassion in them and loved them. At napaka-obvious dahil nagtagal po siya ng 3 taon, mga kapatid. At alam niyo po, correcting and teaching someone or giving someone advice, they need but probably don't want, it is hard to do and hard to receive. Mahirap po talaga magturo at mag-correct, lalo na po kapag i-correct mo, tinuturo mo sa kanila ay yung natatouch yung pride nila, natatouch yung kasalanan po nila, nakatatouch yung kanilang mga lifestyle, mga kapatid. But when we are teaching and admonishing someone, we should be doing it because we have compassion for them. Because we love that brother or sister, and want the best for them. Kasi nga kapatid natin sila, pamilya po natin sila. Okay? It should be a heartfelt, not in anger and bitterness or some way to hurt them. Kaya maging maingat din po tayo. Sabi nga po ni Paul sa Galatians chapter 6 verse 2, kapag may tayong kapatid na nahulog sa kasalanan, tayo na spiritual ay restore natin sila.
At maging maingat po tayo sa pagre-restore sa kanila, maging gentle po tayo dahil baka tayo naman ang mahulog sa kasalanan. Matempt tayo kasi nagagalit tayo, napagsalitaan natin sila ng di maganda. Di po ba? Kaya maging maingat po talaga tayo mga kapatid. Kapag tayo po ay kinokorek o tinuturo mga kapatid, isipin po natin, kapag ikaw ay kinokorek, tinuturuan ng iyong kapatid sa Panginoon, ng iyong leader sa DAG, ng iyong elder, ng iyong pastor, isipin mo na ikaw ay mahal niya at mahalaga ka sa kanya. Na yung tao na nagtuturo sa iyo at kinokorek ka, ano po, dahil meron kang attitude o behavior na hindi nagiging kalugod-lugod sa Panginoon at nakakaapekto sa kabuuan ng pamilya ng Panginoon. Di ba? Kaya nga, kung walang nagmamahal sa iyo at di ka mahalaga sa church at sa kapatiran, di ka tuturuan at iko-correct. Pero the fact na ikaw ay tinuturuan, ginagabayan, kinukorek, ano po, yun ay ebidensya ng pagmamahal sa iyo ng iyong kapatid, ng iyong pastor, ng iyong elder, ng iyong DAG leader o ng iyong kaibigan sa church, kapatid. Hindi ho mahirap yung magturo o mag-correct, no? Mag-confront. Mahirap po 'yon at masakit po 'yon. At talagang kailangan ng lots of prayers and wisdom and love. Pero dapat pong gawin, mga kapatid. Okay, so yun po yung pangalawa na dapat po nating maintindihan. Pangatlo, okay, when teaching and admonishing someone or one another involves persistence. Okay? Involves persistence. Teaching and admonishing one another involves persistence. Balikan po natin yung verse po natin sa Acts chapter 20 verse 31. Sabi ni Paul doon, for 3 years, tandaan po natin, no? For 3 years, hindi lang po siya compassionate sa mga taga-Ephesians, siya din po ay very persistent. At hindi po siya tumigil night and day na turuan at i-correct sila. No? Ano po yung kinorek kaya ni Pablo doon? The specific admonishing and teaching of Paul referring to false beliefs na meron sila kasi galing nga po sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. He was concerned of their theology, what they believe about Jesus or God or certain behaviors. He is teaching and admonishing dealt with false teachers and false belief. At makikita po natin na talagang yung hindi po napagod, nasawa si Apostol Pablo. Very persistent siya. At ganun po talaga mga kapatid. No? When we are teaching and admonishing someone, mga kapatid, it may take you confronting them once. But more than that, likely you will have a love admonish them many times for the same thing. Kasi hindi naman ho, ganun kapag kinausap mo, tinuruan mo yung tao, naintindihan niya na kaagad. No? Natanim na kaagad sa kanya at ginagawa niya na kaagad. Dapat po ay maging consistent po tayo sa pagtuturo at pagkokorek sa kanila. At patuloy po natin silang kinakamusta. Kasi nga po, ganun po tayo. Pamilya po tayo. At talagang kahit sino po sa church ay hindi exempted, kahit ang yung pastor kapag may mali na behavior, maling salita, maling gawa, ay pwede nyo pong i-correct. So magturuan at paalalahanin at mag-correct po tayo sa isa't isa. Kasi ito po yung atin po talagang mahalagang ginagawa, mga kapatid. Kasi nga po, we are still under construction. At mahalaga ang persistent, mga kapatid. Ang patience din po natin. Kaya nga po kung may mga tao na pinagtsatsagaan ka, kahit mahirap kang pagtsagaan,
No? Kahit mahirap kang ispelengin, pero tinuturuan ka pa rin, kinokorek ka pa rin, minamahal ka pa rin, kinakamusta ka pa rin, be thankful for that person sa buhay mo. Kasi ibig sabihin lang noon, mahal ka niya. Na sinasabi niya yung mga kakulangan mo, patuloy, nare-remind ka, ano po, at sinire-remind ka lalo ng salita ng Panginoon. Kahit minsan masakit yung sinasabi niya sa iyo, ay ito ay dapat mong tanggapin at maunawaan. Kasi ito ay sa ikabubuti mo, ikatitibay lalo ng iyong pananampalataya. Okay? So teaching and admonishing one another will require persistence, endurance, and much patience with others and ourselves. Kung tayo po tinuturuan, magpaturo po tayo sa matyaga na nagtagapagturo at nagkokorek sa atin. No? Di po ba? At ikaw naman na nagtuturo, no? Nagko-correct, dapat maging matyaga ka talaga. Bantayan mo yung puso mo. No? Bantayan mo yung salita mo, bantayan mo yung attitude mo. Misa kasi kahit maganda yung salita natin, pero the way we deliver the teaching and the correction na ginawa po natin, hindi maganda. That's why hindi niya tatanggapin yung pagtuturo at pagko-correct po natin. But be persistent. Kung tayo po ay hindi persistent, di mararamdaman ng tao na mahalaga talaga siya at mahal mo siya. Kasi di ba, na minsan mo lang siya kinorek o tinuruan tapos pinabayaan mo na kagad siya. Kaya po sa mga DAG leaders po dito, mga kapatid, I encourage you na maging persistent po tayo in teaching and admonishing our DAG group. Patuloy natin silang talagang kamustahin, turuan, at kung may mga attitude po sila at belief na mga pamumuhay na mali, patuloy po natin silang i-correct. No, be persistent, be patient, mga kapatid, have endurance sa kanila. Kasi pagpapakita yon na totoo talaga tayo sa kanila at pagtotoo na kapatid natin sila at mahal natin sila. Okay? So, pang-apat po mga kapatid na makita po natin, when doing admonishing and teaching one another, admonishing one another involves sensitivity. So, persistence, pang-apat, sensitivity. Sabi na ni Paul sa 1 Corinthians chapter 4 verse 14, I do not write these things to make you ashamed, but to admonish you as my beloved children. Hindi niya raw sinulat itong pagtuturo, pagkokorek sa mga kapatiran sa Korinto para sila ipahiya. Okay? Kundi para sila ituruan at i-correct. Sabi niya doon, ginamit niya, my beloved children. In-address niya yung mga kapatiran sa Korinto na my beloved children. When you teach and admonish someone, kapatid, you are addressing either a belief that's not correct, unhealthy emotion that is not honoring Christ, or a behavior that is sinful and hurtful to them or to others. Pero sa pagkokorek po talaga natin, mai-embarrass po sila, malalagay sila sa humiliation. Pero yun nga po learn to be sensitive. Learn to be sensitive and ask God for wisdom. What is the right choice of words ang ibibigay natin sa kanila na very strong, very firm, and truthful, and also mararamdaman nila na mahal po sila. Hindi yung parang pinapagalitan na sila, tinurn down natin sila, winasak natin yung kalooban nila, kapahiya sila. Do you think, mga kapatid, na kapag yun ang naramdaman nila, magpapakita pa kaya sila sa iyo? Sasagot pa kaya sila pag nag-message ka sa messenger? Pag nasa church, kakausapin ka pa kaya nila? Hindi na po kasi feeling nila napahiya sila. No? Feeling nila ay nilagay sila sa binaba silang todo-todo.
Kaya nga apakahalaga nung pagkakaroon tayo ng balance, balance teaching and correcting sa ating mga kapatid. Now, when we teach and admonish someone, you need to be sensitive to the fact that what you are about to say may hurt them or shame them. But that is not your purpose, that is not your intent. We must remember, mga kapatid, teaching and admonishing is not about shame, but about strength. Okay? Teaching and admonishing is about building up, not tearing down. Teaching and admonishing is about helping them turn the steering wheel or their life in the right direction. Yun po yung dapat na mangyayari. Kasi naging sensitive po tayo when we teach and admonish our brothers or sisters. Hindi po malalagay sa kahihiyan, kundi mapapalakas po siya. No? Hindi po para ibagsak siya, kundi ma-build up siya lalo, ma-encourage siya. Hindi siya ma-tear down. Kundi sa pamamagitan ng gabay at tulong mo sa biyaya ni Lord, maaakay mo siya kung saan siya dapat dadaan o tamang lakaran niya na bagay sa buhay mo. No? When we are being teach and admonish, mga kapatid, even though the teacher is pointing out, maybe embarrass you, you need to know that the confrontation is for your good. Kung ikaw naman, kinokorek ka, tinuturuan ka, dapat makita mo kung ito ay magandang kaparaanan ng ginagawa niya, maganda yung pananalita niya, maliwanag yung kanyang sinasabi na pagtuturo at pagkokorek sa iyo, ikaw naman na kinokorek, tinuturuan, ay dapat makita mo yung sarili mo. That is your for good. They are confronting you to build you up. Tinuturuan ka na may tama yung mali, na may correct yung mali ng tama, with God's strength. Kaya nga, napakahalaga po, mga kapatid, sa atin pong buhay. Hindi po matatapos, hindi po mawawala po na lagi tayong matuturuan at ikokorek. At magpasalamat po tayo kapag tayo po ay tinuturuan at kinokorek. Kasi kapag tayo po ay walang nagkokorek at nagtuturo po sa atin, mga kapatid, baka tayo po ay mapahamak. Isipin natin na kapag tayo po ay tinuturuan at kinokorek, para tayong bahay na nire-repair lang. When people admonish or teach you, you are simply pointing out an area that needs some your attention. That is a major problem or could become a major problem kapag hindi mo pinakinggan yung taong nagtuturo at nagko-correct sa iyo. Kapag ikaw ay tinuturuan, kino-correct, o ikaw yung ng tao, ipo-point out mo. Halimbawa, ikaw yung nagtuturo at nagko-correct, point out mo yung possible na maging problem in the future sa buhay ng kapatid dito. Kaya, pine-prevent mo na siya ngayon. Tinuturuan mo na siya yung kino-correct mo na sa iyo ngayon. O kapag ikaw naman ay kino-correct at nakita mo yung major problem na sinabi sa iyo ng kapatid, you better make a decision, para ikaw ay ma-repair sa sira sa isang areas ng buhay mo na posibleng masira ka. So, teaching and admonishing is one way of God repairs your house, your life, by addressing your false beliefs, your false emotion, and your false behavior for the purpose, mga kapatid, of remodeling with the new beliefs, new emotion, and behaviors that honor God. Amen? Diba? Kaya nga po, ang ganda po nito, mga kapatid, itong lesson natin. So, panglima at kahuli-hulihan, mga kapatid, malapit na po ako magtapos. Sabi nga po, at panghuli, ano po yung dapat nating malaman?
Teaching and admonishing one another is for the purpose of spiritual maturity. Ito po mahalaga mga kapatid. Kasi nga magkakapatid tayo sa Panginoon, pamilya tayo ng Panginoon, napakahalaga na kapag meron tayong magandang puso, magandang isip, at tinuturuan po tayo ng ating mga pastor, ng ating mga elders, ng ating mga DAG leaders, ang end view nito ay maglalago po tayo eh. No, kaya nga yun po yung verse natin kanina, yung unang-unang pong verse natin, Colossians chapter 1, verse 28, balikan po natin. Sabi po ni Paul, we proclaim Him, no? Admonishing every man and teaching every man with all wisdom, so that we may present every man complete in Christ. Napakaganda po ng sinabi po ni Pablo dito mga kapatid. No, the word complete means mature, fully developed. It does not mean you have reached the end of your growth and you don't need to grow anymore. But to be complete means to be whole, comprehensive, and full. Na kapag ikaw ay nagkaroon ng spiritual maturity dahil nagpaturo ka at nagpakorek ka, okay, you make decision, your view in life, you view your life from a biblical perspective. Okay, you make decisions based on what God's word says. And you always think about honoring Christ in how you work and treat others. You have a kingdom mindset. Okay? So, kapag ikaw ay nagpaturo, nagpakorek at natanggal yung pride mo at ikaw ay pinagharian ng katotohanan ng turo ng salita ng Panginoon, mga kapatid, makikita mo ngayon ang buhay mo from the biblical perspective. Isasalamin mo yung buhay mo ngayon kung ano yung sinasabi ng Bible. Di po ba? Ang ganda? Tapos sa mga desisyon mo, lagi mong gagamitin ang salita ng Panginoon. Ano ba yung sinasabi ng Panginoon sa pagdidesisyon ko patungkol sa pag-asawa ko, sa trabaho ko, sa pag-aalaga ko ng mga anak, sa pag-apply ko ng trabaho? Ano ba yung sinasabi ng Bible? Sa mga taong makakasama ko, ano ba yung sinasabi ng Bible? Di po ba? You make decision based on what God's word says. At sa lahat ng bagay, you think of honoring Christ in how you work and treat others. Ibig sabihin, you have a kingdom-minded, mga kapatid. And this maturity involves 3 areas of your life. Ano po yung 3 areas of life natin na magmamature tayo? Teaching and admonishing one another helps us to mature in our theology. Okay? Kapag tayo po ay nagmamature na sa theology po natin, meron tayong strong understanding and belief of the Word of God. Ang ating pananampalataya, lumalalim lalo. Okay? At yung pagtitiwala natin sa Panginoon, kahit ano pang sitwasyon at problema natin hinaharap, ay hindi po nasisik yung ating pagtitiwala sa Panginoon dahil hawak po natin ang katotohanan kung sino ang Panginoon sa buhay po natin, ano po ang magagawa ng Panginoon sa buhay natin, sa ating pamilya, sa ating kalagayan sa buhay, ano po, anong magagawa ng Panginoon sa ating mga anak, anong magagawa ng Panginoon sa ating pong pisikal na kalalagayan. So alam mo natin na yun lahat kasi nga nag-grow na tayo sa ating pong theology dahil sa teaching and admonish sa atin ng ating mga kapatid na nagtiyaga, nagturo po sa atin ng tama. Kaya nag-mature po tayo sa ating theology. Okay? Also, yung isang areas ng ating maturity, ganun din po. Teaching and admonishing one another help us to mature in our emotions. Dati ho, pag tayo po ay nawalan ng mga bagay-bagay, bawa na nakawan tayo,
nasunugan, sobra talagang iyak po natin, sobrang lungkot natin. Maging pag nawalan po tayo ng mahal sa buhay, sobra po talagang nagdadalamati tayo. At normal po yon. At minsan, sobra tayong nagdudwell doon. Pero nung tayo po ay naturuan na po ng tama, ng salita po ng Panginoon, ano po, bagamat nandun yung sakit, pero pinapairal po natin kung ano po yung katotohanan ng sinasabi ng Bible. Hindi po tayo nagpapadrive sa atin pong emotion. Okay? Kapag tayo po ay nagagalit, hindi po tayo nagpapadala sa galit kasi inano po natin yung emotion natin ng salita po ng Panginoon. Ayaw po nating magalit ng dire-diretso kasi at nakakatulong yung salita ng Panginoon para matanggal po yung masamang isip natin na po mas pangit na damdamin po natin sa sarili natin o sa ibang tao. Okay? At nade-develop po yung fear na meron po tayo sa Panginoon, fear of God. At pangatlong areas, kapag tayo po nag-mature, mga kapatid, ano po, is teaching and admonishing one another help us to mature in our behavior. No, yung una po kasi, di ba po, ginorek po tayo eh. Ginokorek yung ating behavior. Ito po, pinag-usapan muna po natin sa last part ng point natin. Ano, kapag tayo naturuan at nakorek, ito po yung nakakatulong para mag-mature tayo sa ating behavior. We keep each other accountable. We encourage each others. We care for each other. We protect each other through admonishing one another and teaching one another. As a result, we say and do the right thing, mga kapatid. Kaya nga yung ating pamumuhay na maayos na. Yung ating pong mga ginagawa, nagiging maayos na. Yung ating pagsasalita, yung ating pakikitungo kapag tayo naturuan na ng tama at nakorek na, nagiging resulta po ito ng mature behavior. Yung Christ-likeness ay nakikita na po sa atin, mga kapatid. So when we are teaching and admonishing someone, you want your counsel to help them grow spiritually and to become complete in Christ. The reason behind our teaching and admonishing others is not simply to prove you are right or we are right and they are wrong, or to make us look better than them. It is for the spiritual growth. When we are being teach and admonished, brothers and sisters, remember for your own spiritual personal development. Sabi po ng Proverbs 27:6, faithful are the ones from a friend. Kapag ikaw ay tinuturuan, kinokorek, nare-rebuke ng iyong mahal na kapatid o kaibigan sa Panginoon, ang totoo talagang nagmamahal sa iyong kaibigan, sasaktan ka pero para sa kabutihan mo yun. Hindi ka niya bobolahin. Kaya sabi doon, faithful are the wounds from a friend. Wounds from a friend will help you grow even though they may sting. Di po ba ang tunay na kapatid, kaibigan, kapag sinabi niya sa iyo na kausap ko siya at nasa marami kayong tao, oy, meron kang malaking muta sa mata at sinabi niya yun sa iyo, yun ang totoong kaibigan, yun ang totoong kapatid. Dahil sinabi niya na meron kang muta sa mata o sinabi niya sa iyo, Brad o sis, may sasabihan lang ako sa iyo, medyo mabaho yung hininga mo, kapatid. Siguro kailangan mo magmumug. Kapag yun ay sinabi niya sa iyo directly at di niya sinabi sa iba, yun ang totoo talagang kapatid at kaibigan. Di po ba? O kaya naman sinabi niya sa iyo, mabaho ang damit mo o kaya parang may amoy ka, bro o sis. Kapag yung sinabi niya sa iyo at di kiwent sa iba, yun ang totoong kapatid at kaibigan. Yung sinasabi niya sa iyo, kahit masakit sa tenga mo na marinig ito, pero kailangan mong malaman, kailangan mong matuwid doon, kasi para sa kabutihan mo yun, lalo na for in the improvement, kapag spiritual life na pinag-uusapan,
Yun ang totoo talagang kaibigan at kapatid. Kaya nga ang ganda po ditong sinabi ng Proverbs 27 verse 6. Faithful are the wounds from a friend. No? Siguro ho, marami pong nagtuturo sa atin ngayon at nagko-correct mga kapatid. Kamusta po tayo sa ating pong sa mga tao na nagko-correct po sa atin? May right person na ginagamit ng Panginoon for us to teach and correct or admonish us. No, maybe you are the right person para ikaw ay magturo sa kapatid mo, mag-correct sa kapatid mo, but do it lovingly, with patience, wisdom, goodness, understanding, and humility. O kapag ikaw naman ay kinokorek kapatid, ng iyong kapatid at nararamdaman mo na talagang mahal ka niya at para sa kabutihan mo, appreciate it kapatid. No, thank that person or that kapatid dahil hindi kanya sinasawaan, hindi kanya tinitigilan, patuloy kanyang inaabot. Kasi marami pong mga tao ngayon sa ating paligid lalo na kailangan ang pagtuturo at pagkukorek. Kasi nasa buhay sila, nasa kalalagayan sila na sila po ay mapapahamak. Lalo na po sa kalalagayang spiritual ng bawat isa na mga hindi mananampalataya sa Panginoon. We are responsible, mga kapatid, bilang Christian. When it comes to the world, it is our duty to teach and admonish the world by the gospel of Christ. No, responsibility natin ituro sila at i-correct sila ng salita ng Panginoon so that they will repent of their sins and accept Christ as their Lord and Savior. When it comes to our church, mga kapatid, tayo po ay patuloy na magturuan, magpatuwiran sa isa't isa. Don't get offended, kapatid, dahil yung nagsasalita sa iyo at nagko-correct sa iyo, kapatid mo, at mahal ka niya. When it comes to our family, mga kapatid, mahalaga po na patuloy din na tayo po ay nagtuturuan ng mga dapat nating malaman, ng dapat malaman ng ating pamilya, at mahalaga din po na matuto tayong mag-correct sa isa't isa at accept that correction humbly, with thankfulness to the Lord. Dahil para sa kabutihan mo yon. Kung ang pamilya mo ang nagsasabi sa iyo na ganito ang dapat mong malaman, ganito ang tanggalin mo, at ganito ang gawin mo when it comes to our family. No? So, napakahalaga po nitong ating lesson, mga kapatid. Sinasabi ng Panginoon na lagi tayong magturuan, magpaalalahanan, magkorektan, magtuwiran sa isa't isa. Pero magagawa po natin yon, as Paul says, na dapat maging mayaman po yung salita ng Panginoon sa buhay po natin. Napakarami pong sinabi sa Bible, sa Joshua, sa Psalm, sa Gospel, na mahalaga po that we always read and study of the Word of God. Kasi ultimately, ang ginagamit po natin to teach and admonish ang bawat isa ay ang salita po ng Panginoon. Because the Word of God is powerful, effective, and more than a double-edged sword. Kaya nga po, huwag po tayong tumigil, mga kapatid. Hindi po tayo perfect, lahat po tayo ay mayroon dapat matutunan at dapat po tayong i-correct sa mga ibang areas ng buhay po natin. Kaya nga I hope and pray, mga kapatid, sa umaga pong ito, sa platform pong ito, tayo po ay napagpala po ng salita po ng Panginoon, mga kapatid. Na katulong po sa atin po itong mga salita po ng Panginoon. Tunay nga po na tuloy na po na isa puso po natin
ang mga aral pong ito ng ating pong Panginoon. Marami pa ho tayong dapat mapag-aralan at marami pong dapat i-correct pa ho sa atin. At patuloy lang tayo magkaroon ng bukas na puso, bukas na isip at kababaan ng loob na magpaturo at magturo. Patuloy din tayo maging patience at mag-ask ng wisdom kung tayo po ay nagtuturo na at nagko-correct ng iba. So magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid at pagpalain po tayo ng Panginoon. Manalangin po tayo bago po tayo magtapos. Panginoon, marami pong salamat sa umaga pong ito. Napakaganda po ng aral mo po sa aming lahat. Tunay nga po Lord na dahil lamang sa kapangyarihan ng gospel kami po ay patuloy na nababago Panginoon. Through the regenerating power of the Holy Spirit, Lord God, kami po ay namulat sa katotohanan at kapangyarihan ng iyong mga banal na salita. At nasa proseso pa rin po kami, Panginoon, ng pagpapaging banal. Sinasanctify pa rin kami, Panginoon. At tulungan mo kami na patuloy na magkaroon ng bukas na puso at isipan para, Lord, magpaturo sa iyo palagi at magpakorek ng dapat na itama sa amin ng mga malinaming pag-ugali, buhay, at mga paniniwala. Kaya Panginoon, pagpalain po ang mga kapatid ko po na narito po ngayon na nakapakinig ng iyong mga banal na salita. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin sa pinakamatamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Good morning ho mga kapatid. God bless you all po.